Sa pagkakaintindi ng bawat isa. Simulan natin kay Kuya Regan para lalayo-layo ka, ha? Ano ang praise at ang ano views namin dumating na. Magandang gabi. When music play. Mabuti, nakabalik pa ako. Nakatulog ka? Uy, mabuti pa siya nakatulog. Ang aga mo ata nagsundo no? Oo. Sino sasagot daw una? Kuya Regan, nasabi mo. Anong praise? Ano ang para sa iyo ang pinagkaibahan ng praise at saka worship? Yan. Kasi 'di ba pagka praise and worship. So ano yung praise, ano yung worship? Parang Nag-iisip na siya. kahit ako hindi ko naisip yan na yung ang sa akin lang, yung pagkakaiba lang nila is pag sinabi kasi nating praise para sa akin is more on live music. Pag sinabi mo live, ano yung sabihin ng live? Yung danceable, ganyan. Live. masaya. Masaya. Okay. Ang worship, Sa worship naman Malungkot. hindi naman po, hindi siya malungkot pero solemn siya na isang masaya tsaka isang solemn pagpupuri sa si Kuya Man. Ay yung praise Praise. Praise tsaka praise worship. ito para patungkol mismo sa pagiging Diyos ni God sa atin. Tapos yung worship Worship. ito yung pagbibigyan natin ng awitin kay God na may kagalakan sa ating katawang lupa. So ibig sabihin nagagalak tayo sa pagbibigyan natin ng awitin, makalangit na awitin kay God. Ano sa yung praise? Ano? Dinating mo. Yung pagpupuri sa Panginoon. Pagpupuri sa Panginoon. Binibigay mo yung pagiging Diyos na buhay niya sa iyo. Si Ate Jess. Tawa ko si Pastora. Siyempre ipasa ko lang. Yung praise is yung Ate Rona, pagdayi, praise ba? Pagdayi, praise. Bibigay ng papuri. Okay. Pinupuri ko siya. Ikaw naman, katabi mo, Bisaya din oh. Dito ka na. Si Kuya Harap mo. Diha. Natututo na talaga. Wala kaya May excuse. May excuse sa'yo. Hindi na ako tubig Kuan siya, praise is yung papuri. Pinupuri mo siya sa pagiging siya. Yung pagiging Diyos niya. And yung worship is like solemn siya. You're worshiping Him sa pagiging yung what He's doing for you. Yung worship Him because of yung goodness niya. Ano yung ginawa niya, you worship sa kabutihang ginawa niya for you. Okay, sige. Ate, pagka pwede ko lang mag-English ba? Para hindi tayo mahirapan ba? Pinipit ba ang leg ko sa'yo? Pati nanay, ba? Si Kuya Arnold, ano sa iyo ang... Mas nilang English sa Tagalog. Pero pag nag-English ang gagaling. Worship is about yung being pagpapakita yung pagmamahal mo sa Kanya. Yung love, yung appreciation na nagawa ni good, his goodness sa Kanya. It's all about you, yung ano yung nararamdaman. It's all about you worshiping Him because ito yung ginawa niya sa buhay. While the praise, Wala man akong it's Worship yung Say, muna. Praise ka. sinabi niya, para sa akin yan. Worship yung muna mo. Ginawa niya sa buhay ko. Okay. Yung worship, yung yung praise naman sa about doon sa kung ano kadakilaan ng ating Panginoon. Sino po siya, kung is the Supreme Spirit, kung taglay yung karakter po ng ating Panginoon. Kaya po, ini-praise natin siya sa kanyang what his character. Pas pa-connect pas. Aking pagkain. Si Kuya Richard.
Oh. Bernardo. Bernardo. Kaya yan, just Para malaman natin Bernard. talaga. Connected na pala. Okay. Automatic na. Na-connect ka na dati. Automatic. Worship mas parang... Music, play. Hindi, actually parang pareho siya. Parang mas hard lang yung ano, yung voice kasi. Mabigat yung ano mo dun, parang... mas mabigat sa'yo yung parang praise o yung worship. Pareho siya, yung worship kasi mas, praise sa worship, yung worship parang mata-intim. Parang sinabi niya no, ni Kuya Rican. Okay. Pagkamat, parang siyang soul and tahimik, mata-intim lumilipid sa Lord habang kayo maawit. Pag-awit kasi, it's pagkanta kasi worship na rin siya pa. Okay. Yung phrase, parang binibigay mong mas masaya na pagpuri sa Panginoon. And then yung worship na ano, so parang soul and worship. Sige, tatanong ko. Ate Danica. Sa akin po yung praise po, yun nga po, parang ano po siya, parang more on na tinataas na rin, parang galak siya na kanta may saya, which is na parang ginano mo siya na pinupuri mo siya, na siya yung ating Panginoon. Yung sa worship naman po, more on parang nagmumuni-muni, parang na-appreciate mo kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Kasi more on yung topic sa worship na ano, yung halos yung lyrics mo, yung halos ang ano po talaga kung gano'n siya kadakila, gano'n siya ka, ano, lalo na sa Atlacos, mga gano'n na mga kanta. Kaya para sa akin, parang muni-muni at pagkilala sa kanya kung gano'n siya ka, Alaykum salam. ano sa akin. Kami tayo sa mag-isip. Halos para din kay Kuya Halos, Ate. kami ganun. Si Ate, kasama ka na dito ngayon. Ano sa palagay mo ang praise sa worship? Ay, ganon. Skip. Skip out, sige. Skip mo na, skip Si Ate, anyway, kahit ano yung ating paniniwala, iba, papuri, ang ginagawa natin sa inyo, ang ganyan sa amin. Kay alang-alang. Pero pinakano po nun. Si Ate Rona, Tulog pa? Nagagathering senses pa? Praise and worship. Sa akin, yung praise is more on verbal uplifting the name of the Lord. praise. Okay? Yan yung pagbibigay mo sa Kanya ng papugay. Yung binibigyan mo ng, yung kinakarakterize mo yung Panginoon mo on His attributes. Yung mga ano niya, yung kanyang characteristic ang binibigyan mo ng papuri, yung kanyang pagka-Diyos, yung pagiging siya ang yung pinaka-focus sa pagbibigay ng praise. Katulad ng ilalahad mo lahat ng pangalan na meron siya kasi yun siya. Kumbaga, yung character niya ang binibuild mo sa praise and worship, sa praise. And then on worship, this is more on ang definition nito sa akin is yung experience mo, yung transformative experience na meron ka, na naging effect ng praise and worship, ng praise mo sa Kanya dahil naniwala ka sa Kanya, then in-apply mo sa worship mo, yung pagkakaroon mo ng, yung holistic na yung approach sa'yo ng nangyari. Kumbaga yung transformation within you. Yung devotion, yung prayer, yung connection, yung intimacy mo sa Kanya, yun yung worship para sa akin. Yung pagkakaroon ko ng total connection to Him, pagkakaroon ko ng, how can I say this? Yung isinasabuhay ko yung pananampalataya ko sa Kanya. Yun yung worship para sa akin. Praise is acknowledging Him as one true God and all of His characteristic. Yun yung ina-acknowledge ko sa pagbibigay papugay sa Kanya and praising Him. And then on worship is the transformative effect on me dahil sa paniniwala ko sa Kanya. Yun yung praise and worship sa akin. Praise and worship. Si Pastora, may dadagdag ka? Kasama ko. Kasama pala ako. Para makakita namin yung idea ko, yung pagkakaano ng praise sa worship. Praise, pinupuri mo siya sa lahat ng bagay na ginawa niya sa'yo. Okay? Pinupuri mo siya kung ano siya sa'yo.
paano mo siya kakilala. Kumbaga, pinupuri kita kasi pinagpala mo ko, pinapasalamatan kita kasi niligtas mo ko, and so on and so forth. Pag worship na, ito yung highest. You are not just praising Him because of what He had done for you, but you are praising Him exactly because He is God and He is worthy of all the praises. Yun lang po. Palakpakan pa natin. Yeah, actually, yung paliwanag natin kanina, tama naman, kaya lang baliktad. Baliktad lang yung ating, almost lahat ganun sinabi. Ako, naniniwala ko, tama yung binanggit ni Pastora. Unang-una, kaya ako na-open ito at may kasama rin tayong visitor. Ang lahat po ng tao nilikha ng Diyos. No? Ano man ang reliyon, ano man ang paniniwala mo, ano man ang kinaaniban mo, saan ka man nanggaling, ano man yung culture po ninyo, ang tao po nilikha ng Diyos na mayroong talagang papuri sa puso niya. At yun ang gusto nakawin ng kaaway. No? Naka-build up po yan. Sino kaaway mo? Of course, yung kaaway natin, yung ating devil, no? Satan. Si Satan, kaaway po natin. Yun ang gusto niyang kuhain sa bawat sa puso natin. Bakit? Kasi nung nilikha po ng Diyos ang tao, kasama nan sa nilikha niya yung pusong mapag-awit, mapapapuri. Kaya tinan po ninyo, no? Pag may nakita kayong isang bagay na maganda, ina-appreciate ninyo, yung galing naman ito. Pinupuri ninyo. Bakit? Kasi naka-build up sa atin eh. No? Ang karakter kasi ng tao, ang ginawa ng Diyos para mapapurihan talaga siya. Yun talaga pinaka. Kaya nga sabi ko, any kind of religion, kahit sino pong tao, talaga po andun laging papuri sa ating Panginoon. Kaya napaliwanag po kasi kanina, anong pagkakaiba ng praise sa kanong worship, which nagagamit nyo po ito sa music ministry. No? In fact, gusto ko sanang mag-conduct po ng seminar about these things. Kaya lang po, hinihintay ko si Kuya Ramil na siya pong magbatuturo sana siya. But nagkaroon tayo ng pagkakataon, tama po yung bilanggit ko ni Pastora. At medyo baliktad lang yung sa inyo. Ano po ang meaning po ng praise? Ang praise po, isang pagpapa-express ng feeling mo dahil maraming ginawa sa Diyos. Pinatawad ka niya, minahal ka niya, at hanggang ngayon naakap ka pa rin ng Diyos, kahit na nagkakasala ka, naiintindihan ka ng Diyos. Ito yung mga bagay na ini-express mo para i-acknowledge siya. That is praise. Actually, ang tawag po sa praise is contemporary. Ano po yung contemporary song? Yung contemporary song, nagmumuni-muni ka kasi daming ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya ka umaawit ng praise kasi maraming ginawa ang Diyos sa buhay mo. Ini-express mo. That's correct. One of the praise yan. Kasi yan ini-express niya. Mamaya magkakaroon tayo ng kanta. Titignan natin, ano yan? Praise or worship? Malalaman po natin. Alam ko na kung ano yung worship. Ano po yung worship? Broken vessel. Anong broken vessel? What yung broken? Ano yung... Tingnan mo kami yung magkaharap-pas. Ako agad yung ginano. Ayun, no? Kinatanong ni Kuya Arnold. Yun ang worship. Ang worship kasi, you don't need something God to do for you para purihin siya. Kung pagka sa Lord, pangalan mo lang, awesome na sa akin yan. No? It doesn't matter kung anong ginawa ng Diyos about sa atin. Yung pong papuri, yung worship na binibigay po natin, hindi yan nakadepende sa ginawa sa ng Diyos. Hindi yan nakadepende sa pangyayari mo ngayon. Ang sabi nga nila, yung pangalan lang ng Diyos, sapat na para purihin siya. And that is worship. No? Hindi tayo naghahanap ng, ano pa yung reason ko para purihin siya. Walang ganun. Pagka naghanap ka ng reason para purihin siya, that is praise. Kasi na-acknowledge mo, pinapasalamatan mo yung ginawa ng Diyos. Pero kung wala siyang ginawa, basta nagpupuri ka lang sa Kanya, and that is worship. I'll give you one good example, no? Para malaman ninyo, if this is a praise or this is worship. No? Sino po nakakalam ng who am I? Yan. That the Lord of all the earth. Yan. Is this praise or is this worship? Worship. Paano mo sinabing worship? Kasi hindi ina-acknowledge mo yung Pag-iinit. Sabi niyo na ganun. Praise. praise pala siya. Yan, correct, no? Ang akala nila, pag kumanta ka ng mabagal, automatic, katulad ng sinabi ni Perry, automatic worship yan. Hindi. Aalamin mo yung lyrics. Kasi sabi niya, sino ba naman ako para mahalin mo? Diba? Hindi ako dapat mahalin, pero minahal mo ako, kaya kita pinupuri. Kaya titingnan po natin, yung pong arrow of praise is going down. Coming from heaven is going down for you. That is praise. No? Pero kung galing sa'yo, pataas po yan, and that is worship. Kaya nga, who am I?
Sino ba ako? That the Lord, sabi, yan, yung pinakano po niya, no? Kasi, sino po ito? Kakapatira, hello? Alaikum salam. Assalamualaikum. La, mapi mo dyan. Ada Bukra, panda. ada delivery. Bukra Ada. ba? Ada. Ay, morning, afternoon, evening. Hindi ako matuto mag-sabi. Ako nga, mapimalon lang. Alam ko eh. So, yun po ang sabihin po. Ito pa isang kanta, no? Ang sabi na, you are beautiful beyond Description. marvelous worship. Tanya, you're learning now. Kasi bakit? Wala naman akong binabanggit na ginawa sa akin. Pero tinan mo, you are beautiful beyond description. Kaya nga sabi niya, I stand in awe of you. Sabihin, nanggagaling sa iyo is going to heaven. Then that is worship. No? May mga kantang mabibilis, nakala natin praise, automatic. Praise yan. Pero may mga kantang mabibilis na hindi natin alam, that is worship. No? At higit sa lahat, gusto natin malaman na meron pang isang klase ng kanta na maganda pa. Ang tawag po doon, high worship. Napakamataas na. High praise. High praise, high worship yung pinakano po doon. Ang problema kasi natin minsan, kaya kung inopen po ito sa music ministry, is that yung ating kanta, sinimulan natin sa worship, matatapos tayo sa praise. Supposed to be, nag-i-start tayo sa praise, patatapos tayo sa worship, pataas na pataas yung level ng ating ano doon. Hanggang dumating ka sa punto ng mga high praise. Ano yung mga high praise? Ano yung kanta pong... Sela. Yun, kasi yung majesty, you are majesty. Yung pinakano po doon, di ba? Yan ang matataas na praise. Yan ang dapat na hinuhuli sa kanta upang i-elevate mo ngayon yung pagpupuri sa ating Panginoon. In fact, yung prinsipyo po ng klase ng kanta na yan, nasulat po yan sa langit. No? Katulad po nung kinakanta po natin lagi. No? Sabi ko sa inyo, yung, ano sabi ka na gay na? Yung, hindi yung English na kinakanta ni ate ano? Hindi yung sabi ko siya na binababa natin throne. And the angel cried, holy. Ganun po talaga makita po natin. Holy forever. No? Hindi ka nagpuri because merong ginawa sa Diyos, kundi in-acknowledge mo yung kanyang pagiging Diyos, holy forever. Kaya napakaganda po na pag-aralan po natin yan sa music para yung elevation po. Ano? Kasi malaki po natutunan po doon sa amin sa Pilipinas. Nung tinuro po sa amin music, kaya natin, pick up lang tayo ng kanta, buot lang tayo ng buo, okay na po yon. But let us study the lyrics of the song. Kinakailangan kung nagsimula ka sa praise, itataas mo yung praise mo, pupunta ka ng worship, i-elevate mo sa high worship. Para pagdating ng ganong, ang ganda ng kanta, meron pa isang kanta yung lagi magkasama yun eh. Yung kinakanta ni Don Moen. Madalas inaawit natin yan. And that is high worship yan. Yung, ano ba tawag doon? Alimutan ko na kayo. Mamaya, maalala mo yan mamaya. Sige, magsalita kaya i-share ko. Makikita ko dito yan. May dadagdag ako pero Sige. patapusin mo yung sa'yo. Dagdag mo lang, sige. Sige, dagdag mo muna sa'yo. Bawasan na lang namin. Parang sa worship. Parang na is, Oo, yan. parang more on kumakanta ka sa labi mo. Samantalang Kaya baka sa may praise. tumaan na ayaw Sa worship wala. naman, by heart yung pag ano mo, parang No, actually pareho siyang may heart. Kaya lang ang nagkakaroon lang siya ng variation kasi Sa lyrics. sa lyrics. hindi umaawit ka kasi because something has done for you. Halimbawa, ang tatay mo binigyan ka, ina-appreciate mo yung tatay mo. That's form of praise. No? That's form of umaawit ka contemporary kasi merong ginawa. Pero ito, totally walang ginawa sa Lord. Kaya nga ano yun, parang Simply, o talagang sabihin, simply because He is God. That's it. ganun yun. Alam mo yung pangalan niya is worthy to be praised. Yun lang pong pinaka-reason mo kung bakit ka umaawit sa Kanya. And that is worship. Hanapin ko po yan. Sige po, Maganda yung magdagdag pa kayo. Tagalog na, no? Pinupuri kita hindi dahil sa mga pagpapala. Yan. Pinupuri kita hindi dahil sa mga himala, sabi niya. Pinupuri kita sapagkat ikaw ay ikaw. Diyos. Yung always sinasabi ni Paz na I worship you because of who you are. Yan din, yung mga ano niya, kantang yan. Okay. Ano ba?
May kantahin natin mga kanta na yan mamaya. Sample. Ma-consider ba na past worship ang devotion? Devotion, pagbabasa. Opo. Diba? Worship. Opo. Worship. Meditation. Opo, worship siya. Worship siya. Pagka inilagay mo na habang nagbabasa ka, minimeditate mo, wino-worship mo siya through His Word. Pagka nag-pray ka na, praise na siya. Ipagpa-pray mo na yung kumbaga, kasi na-experience mo na kaya mo ipinag-pray na. Kaya nagiging praise na siya. Ito pa yung title. How Great is Our God. Yan ang isang worship yan. Kung kakantahin po natin yung How Great is Our God, wala ka makikita doon na may ginawa doon sa kanila. Kaya nga normally, doon pong ang pinaka-partner po niya yung Majesty. Pagtapos po ng How Great is Our God, sing with me, how great is our God. Pag pinaka-nila, oh, you see how great is our God. And then, name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. See, wala siyang reason na nakuha sa ating Panginoon pero kumakanta po siya. Magaganda po yan. Dapat po ganyan ang nag-start po tayo sa ganun pong paggawa ng lineup, especially sa mga worship leader po natin. No? Normally, may combination din po yan. Hindi lang po yan. Sometimes nagsisimula siya sa praise, then later on mo sa worship. Maganda rin po yun. No? Nag-start siya na in-acknowledge, then later on, nag-worship na siya dahil alam mo na yung kanya talaga nag-overflow ni kanyang Kaya meron mong combination ng worship at praise at meron din combination po ng praise and worship. So again, uulitin po natin, hindi po yan sa tunes, hindi rin po yan sa melody, hindi rin po yan sa beat. Yan po yung laman po ng isang kanta. Kaya titignan po niyo in the Book of Psalms. Alam niyo po, si Don Moen po, yan talaga pong sa mga paborito namin worship leader natin. No, kasi yung kanyang inaawit, kung tawagin po nila yan theological songs. No? Lahat Bakit po? Kasi lahat galing po sa Bible ang kinakanta po niya. At lahat po yan, puro po worship ang ginagamit po niya. Even yung kanyang mga past song, worship po yan. Kasi bakit po? It comes from the Bible itself. Yan ang pinakanta po niya. So yun lang po ang pagkakaiba po ng praise and worship. I hope na madap po natin yan sa mga darating po natin mga pag-awit at pagkanta sa atin. Ako para sa akin, meron pang mas mataas dun sa high praise ka na ba? Ako highest praise pa. Highest. Kasi high pa lang sa kanya, di ba? Ako highest praise. Highest worship. Oo, highest worship or highest praise. Ano yon? Para sa akin, eto na yung hindi ka kumakanta from the lyrics ng song. You are singing from your heart. Ito na yung sela na tinatawag. Sela. Yung you are already singing from your heart. Or yung, you're singing by crying. Oo, yun yung umiiyak ka na lang. Sometimes dahil wala kang magandang boses, you are just saying thank you Lord. Yung bang galing na sa puso mo na wala na sa lyrics. Ito yung minsan ginagawa ni Kuya Ramil. Sela tawag doon. Kumbaga, open praise ang tawag doon. Open praise or highest praise. Kasi yun, mula na sa puso mo. Hindi na galing sa lyrics. Kasi minsan, kaya mo nakakanta dahil nandun sa lyrics siya, di ba? Pero hindi yun talaga nilalaman ng mo. Pero pagka yung tapos na yung bigla kang hallelujah. Minsan, hallelujah ka lang ng hallelujah. Sinusunod mo dun sa tugtugan. Yung hallelujah, salamat, yun lang mga ganun. But that is the form para sa akin, the most highest praise. And when you praise Him in speaking in tongues or singing in tongues, yung palagi sinasabi nga ni Dorothy, they are worshiping in the Spirit. When you are already worshiping in the Spirit, tanggalin mo yung song, but your spirit is still singing, yun yung pinaka highest praise para sa akin. And so, matuto tayo mag-express kasi minsan pagkatatapos yung kanta, tapos na.
Di ba? Pero pagka nandoon ka sa highest praise na, tapos na yung kumakanta, tapos na yung nagpo-praise and worship, ikaw tinutuloy mo, naririnig nyo kami ni Pastor, di ba? Tinutuloy namin. Kung maganda lang ang boses ko, sabi ko nga sa inyo. Maganda naman yung Talaga naman, ayaw mo nang tumigil ng pagpupuri sa Lord. No? Yun po yung yung sa pinaka-highest form of praise na masasabi natin. Hindi galing sa lyrics, hindi galing kung kaninong kanta, kasi galing siya mismo sa'yo, from your heart. And then, pag yung soak ka na sa Holy Spirit, wala umiiyak ka na lang O kaya tumatawa ka na lang, sobrang galak na galak ka. O kaya nag-hallelujah ka na lang. O kaya salamat. Yun na lang lagi, ulit-ulit, no? Kasi Diyan na rin yun na napapasok na nagpe-pray ka na. oo, minsan in the form of prayer siya. Kung wala kang ang gift ng basta ako, wala akong pakialam sa katabi ko. Basta mag-high praise ako kahit wala sa tono. So yun po yung maganda doon, na talaga namang nai-release mo talaga yung buong puso mo. Yung minsan umihikbi ka na lang. Kasi pag una, minsan napapansin ko, may dahil sa atin. Once napupuspos talaga yung pagkaano. Kahit wala nang rhythm, wala nang melody, pero Andyan ka pa rin. andun din Nandun ka pa rin sa melody, no? momentum. Oo. Kaya yun, bakit hindi ko yun. Sabi ko, Lord, It's one of the amazing things na talagang puspos ka na. bakit may tono ako bigla? Bakit andyan pa yung melody ng, di ba? Oo. Patay na yung drums. Oo, wala na. Wala nang keyboard wala nang gitara Pero yung melody niya, nandyan pa rin. Oo. Kantahan pa nandyan kahit wala nang drums, wala nang nireview yung video nito. Oo. Ang Canvas, yung nag-engage ka na through yung buong mo na pagkatao, yung utak, puso, spirito, yun na yung lahat nag-aano na siya, tapos nagta-transform na within you. Yun na yung highest praise sa akin, yung na nafe-feel mo na yung transformative experience by engaging your heart, spirit, soul. Yun na yun, yung parang nililet mo na lang yung Holy Spirit na mag-overflow sa'yo. Wala ka nang ibang masasabi. Yun na yung, tapos yung feeling na hindi mo, yun ang always kong sinasabi kay Pastor, yung feeling na napaka hindi ka sad, pero yung hindi ka rin yung feeling na yung heart mo is so overwhelmed with joy, with lahat ng emotion meron ka na yung hindi mo kayang i-express na by words. Yun yung, pero yung contentment in your heart andyan, yun yung na-feel ko every time na nag-worship ako, na you are happy after. Hindi happy, joyful. Kasi hindi mo, pag sinabi kong happy, based on situation lang, pero pag sinabi ko kasing joy, yung joy, hindi ko na ma-express kung saan nanggagaling yung contentment, yung happiness. Wala na siyang reason, nandyan na lang siya within. Yun yung napipil ko after ng highest worship. Yung meron ka talagang joy na kahit anong dumating, hindi ka magsastample, happy, joyful pa rin yung puso mo. Kasi yung happiness kasi nagva-vary sa situation Kung maganda yung nangyari, happy ka. Tapos pag wala na. Pero pag joyful na yung puso mo after worship, kahit pa ma-upset ka after that, nandyan pa rin yung joy. Hindi ka na madidepress. Kasi di ba usually tayo, andyan na kaagad yung upset ka na after nang naging happy ka, tapos biglang nagkaroon ng turn around na situation, wala na yung happiness, bigla nang na-snatch. Pero pag may joy ka sa heart, andyan yung peace. Yun yung always sinasabi kay Pastor na, mas meron akong na-feel na peace na hindi ko ma-explain. Although I am sad, but I am at peace. Na hindi ko kailangang ma-feel yung pain kasi nga joyful na yung puso mo. Yun yung always akong happy. Yun yung pinakagusto kong testimony kasi yung joyful heart. Another thing na gusto ko idagdag, since na we go deeper sa music, at yun naman talaga ang ating
Aim. No? Ayun yung pinaka-aim po natin. Ano masasabi ninyo doon sa mga churches, sa mga Christian churches, na in order to fit to para maging biblical, binabago nila yung lyrics. Kumbaga sa kinukuha nila yung song, halimbawa, either by Hillsong, either by Planet Shaker, or Maranatha, or sino man, okay yan, binabago nila yung lyrics kasi daw, hindi raw biblical. No? I'll give you one good example, para maganda pag-usapan natin. Sino nakakapakinig dito ng What a Powerful Name Is? Napapakinggan niya ba? Ano yung una nun? Word that punta tayo second stanza. Doon natin pag-aralan. Kasi na-picture na ito sa YouTube at sa iba pang Facebook. At may mga churches kami na napuntahan na talagang binago yung lyrics. Ano yung second stanza? Yeah, you didn't want the heaven without us. So You brought heavens down. yan. Ang sabi niya, hindi mo raw kailangan ng heaven, sabi ng ating Panginoon. Hindi ko kailangan ng heaven. Kaya ang ginawa ko, binaba ko yung heaven dito. Marami mga theological na, so Ayaw sabi niya ng nila, heaven nung wala tayo. parang sinasabi niya, parang, ang Panginoon ayaw ng heaven, yun ang pinakano po niya. About. Kaya pinalitan po nila yun. Binago nila yung lyrics para lang umakma sa pinakano. Tama po ba na binabago yung lyrics para lang makma? O ano yung pagkakaintindi nyo doon sa kanta na yun? Tama po ba yung kanta na yun na sinabi niya, you didn't want heaven without us. So you brought the heavens down. Something ba nakano po doon? So ano masasabi niyo po doon? Sa akin, pag hindi siya biblical yung sa akin lang yung my own interpretation. You didn't want heaven without us. So maybe just an expression dun sa parang written dun sa kanta. Itutugma siya kung balik. Ngayon naman, the meaning behind that, dinudugtungan naman niya doon na sinabi niya that you brought the heaven down, which is Jesus Christ, to save us, para binigay niya sa atin. That's my own, parang yun ang interpretation. Since from the Old Testament, antigas, matigas, mga tao, so, ang naging, what's wrong is that word, ayun niya yung heaven without us, which is, para sa akin, hindi siya biblical, but it's true. Kasi tayo, gusto ni God, we belong to Him. It's our main purpose to worship Him, to praise Him, we belong to Him. So, ayaw niya ng heaven na wala tayo dun, yes, and instead, He put the Jesus Christ, nilagay niya sa earth para masave tayo, may chance tayo So mapunta sa nanonood heaven. parang sabi mo pa yan, parang wala namang problema, parang gano'n. Parang sa akin. Babanggitin Kasi ko lang bago ka sa binawi niya pa sa yung sa sunod na ano. Sige, Pas, banggitin mo. Pas. Babanggitin ko para sabi niya, you didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Ayun ang sabi po nun. Ano sa palagay ninyo? Tama o hindi? Sige, karon. Ganito yung ako sa paniniwala ko. Kasi at the moment na our ancestors sinned against God, yung pag-fall ni Adam and Eve, we already got separated to the Father. Okay. And He made the law, and He cannot break that law that He made. But from the moment that we got separated, ang Ama natin, gumawa na kaagad siya ng resolution for our sinful nature. So ang ginawa niya from that beginning, binigyan niya na kaagad ng Eve, si Eva at si Adan na magkaroon ng hindi magkaroon ng total damnation, kaya hindi nila nakain yung second fruit ng eternal yung pagkakaroon ng eternal sin. So after that, nagplan na kaagad ang Panginoon kung paano niya, kasi we are made redeemable. Yung thought na ginawa tayo ng Panginoon na redeemable, so ibig sabihin, from the moment that we sin, inano na kaagad ng Panginoon na meron talaga tayong salvation, kasi He created heaven for us, hindi para kanino man. So He want to dwell with us. Gusto niya, kasi yung paradise, yun yung heaven that He should dwelling with us. But because of our sinful nature, it got
it had a barrier. Kaya nung dumating yung anak, si Jesus Christ, kasi siya lahat ang Father talaga, lahat plinano niya na kung paano tayo i-save from the moment we save. Kaya yung Bible is a scripture of our salvation. From the beginning until He came, until the revelation, yung ating salvation na ang nakaugat. So, nang ibinigay niya yung kanyang anak sa atin, si Ama na mismo ang nag-tore ng veil para magkaroon na tayo ulit ng sa kanya, ng connection again, na marinig niya na tayo, makapunta tayo sa kanyang trono, dahil nang nagkasala tayo, nawala yun. Tapos yung mga ginagawa ng mga high priest sa holy at unholy na nagbibigay ng mga sacrifices is not enough, kasi kailangan talaga ng someone that will bear the sin. And sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay buhay. So from that on, sa akin, ang understanding ko from Genesis hanggang sa Revelation, before Jesus Christ came and napako sa krus, kumbaga at that time, ang Ama, nagplano na siya ng ating salvation, kasi nga, we are made redeemable. Hindi tayo dumb, meron talaga tayong salvation. Yun yung pagkakaintindi ko doon sa He doesn't want heaven without us, and He brought heaven down. Kasi tayo, para sa Panginoon ang heaven. Kaya nga kingdom of heaven ang meron siya. Kasi yung kingdom niya, gusto niya as much as possible, tayong lahat will be in that kingdom. Kaya nga nung inano yung Israel, always sinasabi na the kingdom of heaven is near. The kingdom of heaven is near. Because God wants us to know na tayo yung part ng kingdom of heaven. Tayo yung gusto niya kasama sa kingdom of heaven. So, nanganganogan, you agree also with Piano? Walang problema doon sa kanta? Parang wala. Okay, sige. Sino pa po? Sige. Sa palipas na meron din siya sabi ko sa kanta is, "We didn't want heaven without us. So, Jesus, you brought heavens down. So, my sin is great, your love was greater. So what could separate us now? Nothing could separate us now." So, sinasabi doon that Jesus don't want heaven without us, which is totoo. He made heaven for us. Then Jesus come down to save us, to brought us into heaven. Not Jesus bring the heavens down. So, especially po sa Christians na not so deep yung pagkakaintindi po na Jesus come down and died on the cross to save us and bring us into heaven. So ang words is Jesus brought the heavens down. So nagkakaroon po siya sometimes ng kalituan sa pagpakinggan mo, magkakaroon siya ng sometimes ng kalituan, confusion, confusion, which is Jesus come down to save us and bring us us into heaven. At nagiging baliktad po siya sa lyrics ng kanta po. Okay. So maliwanag po yung parang agree din po si Ate Jess doon sa inyo at kay Piano. Sino pa po ang pang magbibigay? Nagre-review ka, Pastora. Akala ko nagre-review ka. Sino pa po ang pwede magbigay ng kanya pong opinion? Kasi po, before na labas yung opinion po ninyo, yung dati namin pinanggalingan ng church, binago po yan. Binago yung lyrics. Ang katwiran daw po, it is unbiblical. Dito sa Acts 10, napakinggan ko yan sa mga churches po sa Acts, sa kasama po natin. So, they also question the song. No? Because siguro napanood niya yung sa mga paliwanag sa YouTube. Kaya siguro inadapt niya at naniwala siya na something wrong with the So why not na change it? Maganda naman yung lyrics, maganda naman yung kanta, maganda yung melody. Palitan na lang natin yung verse to nga. Yung so sino pa magbibigay po ng opinion? Sige po, Kuya Regan. Parang wala naman akong naanong mali. Kasi kung ikaw, kung paano mo i-express or emphasize yung lyrics sa akin,
Kasi sabi niya rin, parang ito yung pakanta patungkol doon sa krus ng Kalbaryo. Okay. Para sa akin. Kasi you didn't want heaven without us. Tama nga naman na ayaw ng Panginoon na hindi niya tayo makasama sa heaven. Tapos sa second na so Jesus, you brought heaven down. Kasi ang Panginoon is banal. Tapos Jesus, you brought heaven down. Parang nung napako siya sa cross, parang yun yung ko doon na nung napako siya sa cross, ibinaba niya yung pagiging banal niya para tayo ay para magiging way siya na tayo ay makarating sa heaven. Okay. So, yun po ang kasi marami rin namang pero para sa akin kasi ang isang kanta, tawag nito, godly song, kung paano mo iano siya sa sarili mo na papurihan ang Panginoon. Hindi, minsan kasi hindi ko pero tama rin naman na tingnan mo lyrics by lyrics, words by words, pero sa akin kasi minsan kasi napaka-powerful din nga naman na kung ano yung binibigkas ng labi mo. So hindi rin talaga naman basta-basta kung may mali. Pero hindi naman ako theologian para kayang saliksikin yung gano'n. Pero sa akin lang is kung paano ko siya ginagawang worship para sa Panginoon. Pas, dagdagan ko lang. Sige ba? Di ba, dito kasi sa na to, sinabi na, you didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sa akin kasi, di ba si Jesus ang salvation? Once we are saved, we will be in heaven. So yun yung pinaka-klaro sa lyrics na to. When Jesus came, the purpose of it is to bring us all in heaven. So hindi not literal na nandito tayo, kumbaga yung dito lang yan sa lupa. Ang connection is that yung kabanalan niya ang nag-save sa atin kasi nga we are saved by grace. Ang kabanalan ng Panginoon na ibinigay, we are yung sinasabi natin, wala tayong ginawa para ma-save. He just came, died for our sins because that is the atonement of our sins. So yun yung pagkakaintindi ko na when Jesus came down, yun yung bringing niya yung nilagay siya yung heaven. Kumbaga hindi naman siya yung ladder natin papunta heaven kasi nga siya yung salvation. Kasi once we are saved, automatically we are going to heaven, di ba? So yun yung understanding ko sa song. Sige po, masyari po. Song, maraming song. Okay. Yung kasi niyo po kasi pag binago, in terms kasi ng pagbabago pas, kung theologically, mas doon ako sa theological, kasi Bible siya. Like, don't know me, don't mo eh. Kasi pas pag, actually pag tinin natin lahat ng mga kanta, mga awitin na yan, meron din talaga yun. Kasi, narinig ko na rin po yan sa ibang church. Pero yung magbago ka ng lyrics, kasi original lyrics nila yan kasi. Baguhin mo yung lyrics na sa tingin mo kasi mas takma doon sa Biblia, sa Bible. Mas sa akin. Okay. Kasi, Another opinion, no? dami kasing kanta pas na hindi natin talaga nalalaman na inaawit natin to. Dapat talagang aralin na baka mamaya. Ito ay, meron kasing lumabas kay sino ba ito may isang si Nori. Tapos like Parang nadidig ko na. Anong kanta? ayun po. Bago siya. Kung sa lyrics tayo mag-base, kung tayo mag-base sa kanta na to sa Hellsong, it's not about we are saved. Hindi lang, we are saved actually ate. Kasi with God in Calvary, yung binuhos niya yung banalang dugo sa atin, na-save na tayo dun. So ang question niya yung pastors sa pagbabago ng lyrics. Sa akin passion, yun lang po. Theologically, mas gusto ko kasi Biblia yun. Psalm 21, may kanta ng gano'n. It was written in the Bible. Then translate
para kami nakabitin natin. And love God also. So, yun po ang aking opinion. So, panibago opinion nyo, panibago. Maya pag-aralan ko. Sino pa po? Sino pang magbibigay ng kanyang sariling opinion? Actually, kaya ako po inopen po niya. Tama din yung binanggit ko ni Kuya Richard. Napakadami kasi bagong ganda ngayon na hindi mo alam na ang gino-glorify yung sarili. May isa pang kanta dyan, I cannot remember, kinanta po ng Hillsongs, na ang parang tema po ng kanyang kanta that hindi ka naman mag-glorify Lord, kundi dahil sa mga papuri namin. Ganun ang dating po nun. Parang hindi directly sinasabing ganun, but because nung aming praise, because of our praise, you become a God. No, pero kung isipin mo, ganda din ito, no? Pero kung titingnan po natin, unbiblical po yan. Kasi bakit? With or without your praise, God is still God. Wala akong problema po doon. Hindi na po doon. So let me go back again doon sa kantang beautiful name pala, hindi pala powerful name. What a beautiful name. No? Ang gusto ko kasi maintindihan ng bawat sa atin. When you are trying, especially tayo itong mga musician, no? Kasi karamihan dito musician. Kasama ko dyan. Kaya nga ako musician. So, normally kasi inaaral din natin yung mga lyrics. Yun naman talaga natin kumakanta tayo, nai-inspire tayo because of the lyrics. No? As well as kung nai-inspire ka sa lyrics, as well as dapat mapag-aralan natin yung mga lyrics. So let me go back again to sa What a Beautiful Name. No? Yung sa pinakano. Ang sabi niya, you didn't want heaven without us. So Jesus brought heaven down. Ang sabi po doon. Ang gusto ko mapanggan yung bandang, pagkatapos ano sumunod po doon. Our sin is great, but your love is great. Yan. So kung iyon po sinasabi ng ating Panginoon, ano po yung konteksto ng kanta? Salvation. Salvation. Hindi na salvation. Kasi meron yung tinabi niya, our love is greater than, ang sabi doon? Our sin is great, but your love is greater. Yan. Mali. So pag-ibig po ang pinag-uusapan po dito. No, ang sinasabi lang ng ating pong ang sinasabi lang, biyati mo, na-miss ka namin ko eh. Buka dito. Uwi na, may pasok. Si Tol po, natin sila po natin sila. So si Askuyano pala to. Magandang gabi po ulit sa inyo. Ang sinasabi lang ng kanta, patungkol sa pag-ibig ng Diyos. No? Parang sinasabi niya that he's willing to give up everything. Kasi po ang theological mistake daw po doon is never na i-withdraw ng Diyos o never i-request ng Diyos yung kanyang kingdom, yung kanyang heaven. Kasi yun ang kabod niya eh. Kaya ang sabi nila, theologically, this is wrong. Mali itong lyrics na ito. Because never abandon ng ating pong Diyos yung kanya pong mismo kare, yung kingdom po niya. But let us remember, hindi naman kingdom ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, pag-ibig. No, ipinakikita lang ng kanta that is willing to give up everything para lang for the sake of love. Yun ang pinakano po niyan. I'll give you one good example no, para maintindihan po natin. When I talk to my wife, no, sasabihin ko, I'm willing to give up my family for you. It doesn't mean that i-give up pa my family ko. Hindi yun. Hindi tema kasi yung pong pag-give up ng family. Ang tema, para maramdaman mo gano'n kita kamahan. Yun ang tema. Kasi dapat lagi kang mag-aano sa contextual. Yung Facebook, pinaka-team. Ang sabi nga daw po yung, my sin is greater. My sin is great, but your love is... my sin is greater, but your love is greater. Sabi po doon, no? So pinag-uusapan po dito yung pagmamahal ng Diyos. Kaya kung ang team, ang pinag-uusapan po is about the love of God, then there's something, it is not wrong na sabihin po ng ating Panginoon. Anyway, He already gave up everything. Diba? He went here, become flesh, in order to sacrifice His life. Ginawa na niya ngayon eh. Diba? He gave up everything para po. Si Kuya Rodolfo po, nakakasama namin sa Bible study. Kasama po sa Sampung Church yan. Evening, Kuya. Kaya kung titingnan po natin, hindi dapat tayo kasi may mga churches kasi pabigla-bigla. No? Parang Napanood lang sa YouTube. yun.
Ang legalistic. Yun ang Tapos pinaka pa, doon. dadagdag Diyan ko po lang, kasi- dun sa word na yon, my sin is great but your love is greater. Greater, yeah. The word Diyan- na sinasabi mo always na tumino po yun sa puso ko na we are loved and we are loved by God not because we are faithful, because He is faithful. Yun yung pinaka-thought ng song. Because He is faithful, kahit pa makasalanan ka, mahal ka niya. Yun yung pinaka-context ng word. Kaya nga sabi ko, John 3:16, di ba? Tama din, yung talasis. Salamat po, Pastora Rona. Ayun, magandang paliwanag sa insight po ninyo. Ba't bigla kang So yun po yun. No? Kaya mag-aaral tayo ng lyrics. Let us study in the contextual manner. Huwag tayo maging legalistic. Na parang bang mali ito. Diyan po kasi papasok ang karunungang pantao lamang at hindi spiritual knowledge. Yan. But we don't condemn for those people, those churches na pinalitan na yung lyrics. Wala tayong karapatan doon, no? Kumbaga sana pinag-aaralan lang po natin para na for the sake ng ating knowledge. Hindi lahat na napapanood natin sa YouTube, they are trying to correct. Kaya nga, ang maganda nito, alam nyo, yung pag-aaral natin ng Bible Study Online, yung mga libro, maganda kang tulong po yan. Because the way na naiintindihan natin ng Bible, the way na nakakapag-discern tayo. Kasi minsan pag ang nag-comment ay mga greatest preacher, napakadali mo, sila Paul Walker, sila, sino yun? Si John MacArthur, pag nagpaliwanag sila, ay tama. Pero kung ikaw talaga, kasi minsan may paliwanag si John MacArthur na about yung kanilang paniniwala, then suddenly, kung talagang ikaw ay nagbabasa ng Biblia, something bell that rings sa puso mo, oops, sandali, may mali ito. Nakikita mo agad sa Bible na, dali, paano naman ito? Kaya nga dapat alaman natin, kung ikaw lamang ay isang makikinig sa isang preacher at wala kang alam sa Word of God, ganun po mangyayari. Ganun na nangyayari po ngayon na kumakalat sa YouTube. They're trying to explain that this song, actually, kung titingnan po natin, napaka-powerful po ng kanta na yun. What a beautiful name it is, no? It so happen lang na haluan po ng tama rin sa Kuya Manny. Kaya titingnan mo nga sa YouTube, pag titingnan mo yung nagwo-worship, hindi na talagang worship nagiging concert na ang dating. Hindi na talaga nakapokus kay God. Ibig sabihin, hindi na si God ang dinadala ron, yung sarili na. So, under deception is that. So, yun. Maganda pa yung mga comments ko natin at lumalawak yan. Next question. Handa lahat ng questions Also, nanonood tayo ng Ikaw ba mga... si F. Baron? Nanonood tayo ng Ni mga Barong. praise and worship, no? Either by Facebook, by YouTube, or any form of social media. Ano masasabi po natin sa mga maawit na naka-putas yung pantalon, minsan naka-short lang, naka-t-shirt, Naka-bull cap pa. naka-bull cap. Ano po masasabi natin yan? Anong comment nyo sa maawit po ng mga praise and worship na gano'n po yung klase namin? Under deception sila na siya. Pastora Rona, sige. Ako kasi in my own opinion, kasi pag nakita nyo ako, pag meron akong sa palmi, hindi talaga ako nagsusuot. Kasi I wanted to be modest when I face my God in worship and praise. So dapat always ka modest. You have to give the best of your version. Sa physical attributes, in all aspect, hindi lang physical, emotional, spiritual, mental. Yung the best mo ang dapat mong ibigay. So I will never wear ripped jeans in front of my God. Kasi hindi niya deserve yun. In that very instance, hindi talaga acceptable sa akin. Kasi kahit sa akin, kung yung anak ko magpupunta sa akin tapos nakasuot siya ng hindi ko gusto yung itsura niya, hindi ako malulugod. Kumbaga hindi naman sa nagiging physical tayo because we wanted to devalidate na ang Panginoon hindi naman tumitingin sa physical aspect He is looking at your heart, He's looking at your soul. However, it is part of you, how you look at God. It's not Him because He is great always. He is always faithful, as I said. But as for me, as a Christian and as a believer that I praise and worship my God, I have to be in my best version when I praise Him. So yun yung akin. Ayoko yung, kaya pag nanonood ako ng mga praise and worship, gusto ko yung si CC Wayans kasi ang suot niya talaga is mostly covered, hindi nakikitaan pa nga ng ng hubog.
kung nakasuot siya ng fit inside, meron siyang parang abaya na puti na sinusuot niya pag kumakanta siya. Just to be modest. Kasi nga, you are facing holy upon holies. Kumbaga, ganun naman talaga yung dapat na character natin. It's not, kasi ang Panginoon, mahal naman tayo regardless of who we are. But for us, to just give highest praise, hindi lang respect, yung highest praise, that is one thing that we could live in Him. Yung pagiging best natin, not on, physically yun yung start. Okay. Diyan na po papasok yung pagiging performer nila. Hindi na worshiper. Hindi na. Wala na yung dadagdag. Sinabi niya lahat yan. Pastor Ronald. Pwede ka namang humingi ulit. May gusto pa kami. Wag ganun na. Sige, sige. At kuhain natin ng ni Kuya Rodolfo. Ito sa music din ito sa Kuya Rodolfo. Kuya Rodolfo, ano masasabi mo sa mga napapanood mo na mga umaawit o mga worship song sa TV, sa YouTube? Na mga, isa nakashot lang nakashot tapos parang nakaano lang, pang sporting ano masasabi mo doon? Kasi Aba ba na? Toilet ba? Siya. yung mga unang sikat na Hillsong, diba? Yun, tapos na modern. Nagkaroon ng modern. Baka Nagkaroon ng naihi. kabataan. Wala, ni Darlene. Darling Tingnan nyo nung panahon ni Darlene Shea. Maganda eh. Maganda. Maganda yung flow ng worship, yung kanta, yung meaning ng kanta. But then, nagkaroon ng mga United, at saka nagkaroon na ng mga version. At ang yung sinusundan ko na yung talagang gustong-gusto ko na pinapakinggan na kanta, yung Hillsong, yung kanta yung album ni Darlene, Blessed, yung All Things Are Possible, tapos Still. yung Still. yes, hanggang ngayon yun pa rin yung pinapakinggan ko. Kung titignan ko yung cellphone ko talaga naka-download lahat yung mga album niya, 7 albums. Pero yung mga nauna ngayon na Mga bago na ngayon, meron yung mga magaganda, yung mga patok talaga sa mga kabataan. Pero tungkol po naman dun sa kasuotan, tama naman yung sinabi. Tama naman na kailangan pag harap mo pa sa Panginoon, kailangan holy ngayon yung wino-worship natin dapat yung karapat dapat naman na worship yung ibibigay natin sa Kanya. Sino pa po? Hindi lang sa salita, kailangan hindi lang sa puso makikita, di ba sabi natin? Sa puso lang. Yun yung sinasabi niya, sa heart makikita. Hindi mo makikita kasi sa mga isang Kristiyano na totoo yung worship niya kung hindi makita sa katawan Hindi lang sa heart, dapat buong pagkatao niya mula sa kanyang pagsusot. Yung mga iba may earrings pa sa Biblia, yung may earrings ang ibig sabihin yun ni slave. Slave. Di ba? Hindi nila maintindihan. Minsan mayroon pang earrings dito sa ilong. Iwan ko lang kung bakit. Pero tayong mga na-observe natin yun. Alam natin yung tama. Sa akin po, Sige. yung doon po diba si Moises na yung pumunta niya sa bush po, diba, na sinabihan nga siya na tanggalin mo ang sandal kasi may ipag-usap pa sa Panginoon. So ibig sabihin, yung pagtanggal ng sandal, kasi siyempre, tinapak mo yung sabi, pupunta ka sa holy place. Kung mag-worship ka naman lang, dapat, hindi yung ganun na lamang din ang suot mo. Kung pwede lang magsabi siguro yung Panginoon, kung kagaya kay Moises, na kung po pwede palitan mo yung suot mo dahil holy ground yung siguro sasabihan ka talaga kasi hindi lang, yun nga, tama yung sinabi natin na hindi lang sa respect, hindi, mag-praise tayo. Siya nga yung tinataas, dapat din, kalugod, kasi temple tayo dapat din, pag pinanood, paano po yung mga bago, tapos makita tayong ganyan, sasabihin, ganyan ba yung karapat dapat na nag-worship? Parang gangster, parang
tayo nga kahit kapag nakikita natin yung kapatiran kapag nag-worship na parang ano yung banda, parang concert na, ano pa yan? Kahit yung suot niya maganda, pero yung the way na paano siya mag-worship, nakikita natin. Paano pa kaya kapag suot na? Banda pa. Kaya kailangan natin Nag-headbanger pa nga sila eh. suot natin. Thank you very much, Ate Danica. Sino pa po ang magdadagdag? Ika nga po, magsuot ng naayon sa okasyon. Di ba po? And, di ba pag pumupunta tayong Christmas party, magsusuot tayo ng dress for Christmas party. Pupunta ka ng ball, magsuot ka ng mga long dress. Di ba may Dress code. Dress code. So, how much more na ikaw yung maharap sa throne. So, because you're ano yung kasuotan mo, the way yung pagsusuot mo ng damit, the way yourself, it defines you. Kung sino ka, kung ano ka, di ba pag tinitingnan mo pa lang yung isang tao, alam kung ano siya at sino siya, the way he looks you. So, we come in front sa Panginoon to live. So, make sure that you look like model for everybody and aya-aya sa isa. Salamat po, Ate Jessa. Pag nakita mo si Kuya Reagan, di ba? May to mag-basketball. Alam mo na agad eh, di ba? Alam mo na agad, di ba? No, let me, no? Pastor, may ano lang ako. Sige pa, bago po, para lumawak yung ating discussion. Yun. Ikaw susunod. Kuhain ko lang yung opinion ng pinakano. Kasi po, meron akong isang manager na lumaki po siya ng Canada. Isa po siya Muslim. At dumating po yung time ng sala, of course, yung prayer po ninyo. It so happened during that time because ito po ay European na yung mentality ba, but definitely is also a Muslim who's practicing yung prayer po ninyo. At ito kwento niya, sarili po niya kwento sa akin nung nag-share po siya eh. Pagdating po sa Canada, he's about to enter to the mosque, pero nakashort po siya. Para magsala, nakashort po siya. Hindi, merong salita sa kanya na bawal, may sumitanga. Pero sabi niya, why you are prohibiting me to pray? No, because you are very short. No. Sabi niya ganun. It is not, it is that the most important, it is the heart that praying. I am loyal and I am dedicated Muslim. I'm praying to Allah. Why you prohibit mo? No one can prohibit anyone to pray. Ano po masasabi sa ganun? Sa ganun po sir. Sa akin lang ha. Opo. Kapag magano ka, kasi aura to eh. Okay. Bawal talaga na magsalakan na hindi Okay. hindi matatakpan. So kinakailangan Kailangan tinatakpan yan. Decent talaga. Oo. Okay. Bawal talaga, hindi ka talaga paano. Tapos sa amin naman gusto. Kapag pumapasok ka, ayaw kang magsala na hindi ka nagka-ugas. Lahat na ano. Halimbawa ngayon, magsasala ako ngayon. Halimbawa, magsasala ako ngayon, kailangan maligo muna ako bago ano yung sala. So talagang binibigyan ng importansya yung talaga. Dudua sila yung kahit nga sa babae, sa babae pag nagsasala, halang talaga yung nakikita. Talagang ano talaga. Pero siya kasi ito yung kwento lang naman, inalaw naman siya mag-pray na nakashort. I don't know kung anong dahilan. Because maybe nasa Canada sila or maybe European yung style. I don't know. Sabi niya, they cannot stop me. Sabi niya ganun. Okay, sabi ko, I don't know really what is the culture behind yung prayer ko sa Pinakano. Kaya kinuha ko lang po yung opinion po niyo para at least may idea po ako doon sa So kuya, tuloy mo ulit? Yes po. Sa akin naman kasi hindi lang sa wag lang natin tingnan sa sa kung sino yung nagpapaawit, maging sa nagsasalita kung sino man yung sa harapan, yung mga nagagamit from preaching, kahit sa preaching o mga Pulpit minister. Opo. Sa akin yung ano nyo kanina is ano yung masasabi sa atin. Kung yung sunya sabi nyo pa kanina is kung butas-butas or sa akin kung yun ang nakayanan niya, kung yun lang talaga ang nakayanan niya, para sa akin acceptable. Pero kung
kaya naman niya talagang bumili ng mas naaayon para sa ganung gawain. Pero hindi niya ginawa, pero pinakita niya na para siyang kawawa. Yun ang sa akin ay mali. Makaliwanag yun. Pastor, may sasabi ka? Patungkol sa kanya. Whatever in your heart radiates outside. So kung yung respeto mo sa Panginoon at pagmamahal mo nandun, I will give the best. Kahit pa nung atente pa lang kami, basta pag nag-church kami, naka-formal po talaga kami. Kasi kung sa interview nga yung the best ang isusuot ko para ma-impress ko yung mag-i-interview sa akin. How much more ang Diyos, no? Na siyang naging source ng lahat ng kung anong meron ako. Yung the best na binigay niya sa akin, yun ang susuotin ko. At talagang nag-i-invest po ako ng pera para lang makabili ng the best. Tama naman po talaga na pagkaya. Kung magkano yung best mo talaga. Pero kung yun nga yung sinasabi, yung best niya na yung damit na yon, syempre alam mo naman, alam mo kumbaga, alam mo yung status ng tao, di ba? Walang problema doon. Pero kung alam mo na kaya niya at hindi niya ginagawa, yun ay questionable sa akin. Tsaka sa akin, that is the best form of worship is yung isacrifice mo yung way ng pananamit mo. Ganito na ako lumaki. Ito talaga yung no? Mas komportable ako dito. Hindi mo ba kayang isacrifice yung comfort mo? Kasi kumbaga ito yung form of offering na sa Panginoon. Ang sabi nga, I will not give my Lord a sacrifice that cost me nothing. So yun, it will cost you something na yung ego ko, hindi ako to Hindi ako sanay ng naka-long sleeve, hindi ako sanay ng naka-slacks. Ang forma ko talaga, dapat lagi ako naka-jersey, lagi ako naka-bull cap, di ba? Nasaan yung sacrifice doon? Wala akong makita. Kumbaga, maliit na sacrifice pa lang, hindi mo na kaya. Paano mo sasabihin mahal mo ang Panginoon yan? Diba? Sa akin, yun po yun. Diyan po papasok yung pagiging prideful pa rin ng tao. Hindi niya magawang magpakumbaba kayo dyan. Sa maliliit kasi sa konting conflict yung questions. Kasi para pinakano. I think napangganyan yung question kanina no? Yung patungkol sa damit. No? Ngayon, may sumita. No? Katulad halimbawa, napaka-informal man. Katulad sinabi ni Kuya Rodolfo, may hikaw sa ilong, may hikaw dito, kung saan naka-full cap, tapos sirasay na pinakano. Ngayon nagtanong siya, yung sabi niya, sinisita ang sabi niya, ano ba ang much better? Yung katulad namin na naka-jeans, naka-casual, umaawit sa Panginoon, galing sa puso, o yung naka-Amerikana na umaawit na wala sa puso. Which is better? Yun nakagaling sa puso. Hindi dyan ang Okay, pakinggan natin dyan. Sige, Papa. Sige. Hindi, sa akin lang kasi wala dyan ang context ng argument. Okay. Hindi doon sa suot ko na ganito when you are able to dress properly. Okay. And comparing to those who are in suit na wala namang puso. Kasi in the first place, if you really worship in spirit and in truth, gugustuhin mo maging karapat dapat sa Panginoon in physique. First and foremost, yun yung magre-rema ka agad sa iyo dahil ilalagay mo ang Diyos sa pedestal. Kung meron kang the best na damit na meron ka sa loob ng closet mo, yun yung always mong gagamitin pag haharap ka sa Kanya. Yun yung, so hindi ko masasabing nag-worship siya in His heart kung hindi niya naman kayang tanggalin yung contemporary outfit niya na gusto niyang maging ang tawag niyan, yung gangsta. Hindi, ang katwiran niya pa. Ito yung nag-a-attract sa maraming tao para lumapit sa Panginoon kasi hindi na uso ngayon mga naka-Amerikana. Yun ang diyan ko din gustong i-expound yung ayoko na hindi natin dapat dinadjust yung Panginoon. Kasi ngayon nangyari this new age and this new era and this new generation, nilagyan natin ang Panginoon ng napaka-easy going lifestyle. Na mamahalin ako, pinanghawakan natin yung saved because I am saved by grace without doing nothing for our Lord. So yun yung napaka walang saysay sa akin kasi kung alam mong saved ka by grace, you will walk by grace. Hindi ka pwedeng maging sinful in nature tapos mag-expect ka ng salvation. Kasi after your grace, hindi man sa wino-workout natin, but you have to live in the righteousness of God. So, sinong better? Wala.
walang better. Hindi rin siya pwedeng mag-brag na he's doing it in spirit and in truth kasi hindi niya naman hindi niya naman sinasabuhay kasi ayaw niyang mag-change. Kumbaga may capability unless kung wala talaga siyang damit. At saka hindi, kumbaga kung ang ina-attract mo, kung sinasabi mo na this attracts people to be in worship, then you are giving them the wrong impression of worshiping God. So punta tayo kay Kuya Arnold. Sabi niya kasi sumigaw siya eh. Wala raw better. Anong sagot mo Kuya? Bakit sabi mo Parang wala better? nagpo-protesta ba? Pupunta ulit sa kanila para makakuha kami ng sarili ibang opinion. Walang bitter na. Bakit walang better?